sa handrail. So ayun, may papalitan doon, may sample na tayo. Binibilang ko ng cake, abala minsan kasi marami akong inaasikaso. Pinaumpisa na ni ano to, ni Kuya Boy. Oh, kasi nandyan na yan eh, kung ano yung bahay. Nakakarating naman, pero kalahati na lang. Ito nila client owner na may kitchen area dito sa loob. Kasi kung halimbawa may kwarto din sa loob, dito sa living area, naglagay tayong kwarto. Yung binayaran po natin dito sa reverse bulb light, meron dyan po dito yung pinalitan. Mga karos, good morning po, good morning, kamusta po tayong lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Bali, ngayong araw po ng Biyernes, yan, July 17. Ito mga karos, for today's video, project update tayo rito sa Anyana Bel Air West Project. Meron po tayong nabasang comment, bakit hindi na lang po daw ginawa yung dati nating layout or orientation sa dati nating project dito sa Anyana Bel Air East. So sa nag-comment, maraming salamat po. Ito yung content natin for today. Ayan, sasagutin po natin at ipapaliwanag natin yung ating kasagutan sa inyo pong katanungan. Ayan, project update na rin po tayo sa New Leaf Project Subdivision. Tapos mga karos, ngayon po natin makukuha yung sasakyan natin dito sa may Rapid Kawit Branch. Bago nga po pala tayo mag-umpisa, gusto ko sana magpasalamat kay Paring Batang. So anong nangyari kahapon, dahil gahol na po ako sa oras, inasikaso na po ni Paring Batang yung mga materyales para hindi na po tayo magpabalik-balik. Yan, maraming salamat. Sila Paring Batang po pala ay maraming alam po sa mga automotive. Actually yung anak niya nagtitrain na rin po or nag-OJT na rin ngayon sa pagiging mekaniko. So may mga alam po sila, kaya pag may mga sasakyan tayo or may problema po tayo sa sasakyan, sila po yung nalalapitan natin. Yan, alam nila yung mga magagandang bilihan, yung pyesa, sa kanila po tayo nagtatanong. Hindi ko na patatagalin pa mga karos, samahan niyo po muli kami ngayong araw na to. Enjoy watching po, let's go. Tara. Thank you. Yan. Yan, bago tayo dumiretso ng New Leaf ngayong umaga, New Leaf Project, yan, bumili tayo ng 8 hollow blocks na D5 at saka 14 pirasong D4. Yan, karagdagang materyales puro. Thank you. Ayan, ito na yung hollow blocks. Let's go. Dito na tayo sa New Leaf Project. Yan, magandang araw kila client owner. Ang assignment natin dito, bali demolition, yung pader. Yung ano nga pala rito, yung pader dito sa mga bahay dito sa New Leaf. Retaining wall, buong buhos po siya, kagaya doon sa mga nagiging project natin. So pag nakakakita kayo ng mga bahay na halos pantay po yung ano niya, halos pantay po yung pinaka mga pader niya, ibig sabihin may pagkakataon na retaining wall. So hindi gawa sa hollow blocks. So buong poste yung bahay, parang ganoon. Yan, matibay po yan pagka ganyan. So plastering, clearing, yun ang ginagawa natin dito. Yan, plastering, demolition, tsaka syempre may mga konting plumbing works. Yan, bali kaya nandito tayo ngayong umaga, gawa ng in-estimate na natin yung para sa mga gagamitin dito, roofing framing. Yan, nag-estimate na tayo. Tsaka pala kahapon hindi na ako nakapunta rito, dumating na yung mga tiles. So ito yung tiles natin, yan, ito yung gagamitin dito sa sa outdoor area. Yan, kompleto na yan. Kung magkaroon pa ng konting kulang, yan, dagdag na lang. Tapos dito may ano na tayo rito, CHB laying. So kaya may dala tayong hollow blocks, yan, halos kulang. Pero gagamit pa tayo banda rito Yan, gagamit pa tayo rito. Yan, ano na lang, medyo alalay lang ng konti. Tapos yung dun banda, yan, sintadahan na yan, sa may TNB. Yan yung TNB. So schedule ng roofing framing nito, siguro baka next week. Pwede na kaya kami rito bukas or next week muna? Oo, medyo ano, sisikip na next week. Log, Lunes na lang, Log. Oo, yan, Lunes na tayo rito. Tapos ito nga po pala yung gardening hose na pinabili po nila client. Bali pagkatapos namin dito sa bahay, sa renovation,
So ito po, iiwan na natin kay client. Magagamit po ito para sa pagdilig dito sa flooring, pwede rin po rito sa mga pader, para sa curing area. Kaya unti-unti na po itong tinitibag, dinedemolish. Yung levelasyon nito, yung kapantay ng mga bintana rito. Yung bintana sa likod, yun ang ililipat dito. Yan, na-flooringan na pala. Flooringan So ito muna yung update. Yan, may konting lupa na ulit tayo rito. Bali, ang gagawin natin, i-order po natin po sa hardware. Tapos kahit sa Sabado na po dumating dito. Para sa Lunes, yan, mag-start na tayo ng roofing framing rito. So habang abala pa sila sa mga plastering, tayo naman ay prepare para rito. Makakapag-prepare pa po tayo rito. Yan, let's go. Kalimutan natin na may hollow blocks pala tayo rito. Yan, bago tayo malis. Ayan, gagamitin yan dun sa mga kulang pa. Tsaka dito sa gilid, ayun o, yung banda ron. Yeah. Bali mga karaos, nandito nga pala kami sa Lumina Home Space 4. Ayan, nagpapa-maintenance si client owner dito. Ayan, meron lang tayong konting inayos dyan. Mukhang nabarahan po yata yung tubo ng septic tank palabas po rito sa culvert line. Iniwan ko po muna yung dalawang natin dyan, dalawang kasama natin. Tapos dediretso po ako ng saan ba to? Ng Anyana. Anyana Bel Air West Project. Hinihintay ko lang po yung update dito sa kasa na pinagdalhan po natin ng sasakyan dito sa Rapid. So tingnan natin kung anong oras po tayo babalik. Sa ngayon, mag-iikot-ikot po muna tayo sa mga ongoing project. Let's go. Tara. Bali mga karaos, nandito naman tayo sa Anyana Bel Air West Project. Magandang araw kila client owner. So ngayong araw nga pala ng Biyernes, July 17, meron po tayo palang birthday na tropa rito or kasama sa trabaho. So yan, bigay muna tayo ng update. Ano kaya itong mga to? Kuya, ano po ba laman nito kuya? Panambak na to? Panambak pala to. Itong mga nakasako na to. Ayan o. So umpisa na tayo sa installation ng tiles, electrical, tapos yung welding jobs. Kasi itong mga natitira mga bakal na to, ito yung gagamitin natin sa gabay dito sa handrail. So ayan, may papalitan doon, may sample na tayo rin. Rusty, siya nga pala, happy birthday. Ganito, teka, bitawan mo na yan. Medyo busy ako ngayon. Ang gagawin ko na lang, double pay ka na lang ngayon. Ha? Bibilan sana kita ng birthday cake. Ganun din naman yun, pareha lang naman ng Tsaka baka mamaya mag-overtime kayo. Pero depende sa'yo kasi birthday mo. Oo. Note mo, double pay ka na lang ngayon. Siguro ganun na lang na kuya, no? No? Kasi pag binibilang ko ng cake, abala minsan kasi marami akong inaasikaso. Minsan nakakalimutan ko pa. Pag may birthday na lang sa atin, ganun na lang, double pay na lang. Okay, ito yung update. Ayan ang update. Ikaw ba kuya boy, kailan ba birthday mo? Ayan. Inuumpisa na ni ni Kuya Boy yung rito, yung breaker. So ito kasi pilit namin inilipat. Ngayon kung uhugutin lahat ng wire na yan, ako napakaba. Tsaka sobrang laking trabaho. Oo, kasi nandyan na yan kung ano yung inabutan natin. Oo. Yan kung bakit namin nilipat gawa ng tatakpan siya ng ref. Baka mamaya for emergency hindi siya mabuksan, kaya nilipat siya rito. So ito na nga pala yung covered ng installation ng tiles dito, papunta na ron sa loob. Tapos ito yung sample na ginawa namin dito. Ayan. So ito yung lagi kong sinasabi dito sa project, na i-renovate kami dati nito noon. Isang Maxine model na may ganitong klaseng handrail. So maiwasan na po sana namin yung parang meron po siyang ganito. Kasi kapag sa finishing, napakahirap po niyang
Napakahirap po ng pinturahan, napakahirap po linisin. So ito yung mas maganda. So hindi nakadikit to. Hindi siya nakadikit dito sa steps. Mas maganda to kapag natapos sa finishing. So ito, dito namin ginamit yung mga 1x1. Tapos nagsuporta tayo rito ng bakal. Angle bar naman dito. Sa banda. Ayan, hindi pa masyadong tapos to. Marami pa tayong gagawin. Siyempre may may cover may cover po to, may sidings. Tsaka dito, yan magkakaroon ng sidings. Yan. Andito pala si Kuya. Ikaw ba Kuya, kailan ba birthday mo? Tagal pa boss. Matagal pa. Sabi ko, pag birthday, double pay ko na lang. No, i-double pay ko na lang, no? Pabor ka naman doon, no Kuya? Minsan kasi pag nabibilhan ng cake, nakakarating ba sa bahay? Nakakarating naman, pero kalahati na lang. Ayan, dito na. Ito na yung covered ng installation ng tiles. So, yung nga pala rito, may mga konti lang kaming dapat tapusin para makompleto yung PVC panel. Yan. Yung sa electrical. Yan, babaguhin po ito lahat. Babaguhin natin. Yan, meron pa tayong paggagamitan nito ng PVC panel. Tapos sa gabay natin dito, ayan na po. Ayan. Paikot, konti na lang dito sa dulo eh. Ayun kapiraso na lang pala yung sa dulo. Ayan. Konti na lang. Tapos ito, hindi muna tayo nag-focus dito. So pag natapos natin to, ang kasunod nito syempre yung paglilinis ng ng mga pinag-weldingan. Yan, kailangan to malinis na. Tapos pa-apply tayo ng epoxy primer. Tapos ito, yan, pasusukatan po natin to para sa flashing. So ito yung handrail, gabay. Yan, meron nga lang ilang mga parts dito na kunwari yung condenser. Yung condenser nitong aircon talaga mapupunta yan dito kung nasaan po yung back to back, kung nasaan po yung harapan ng aircon, nandun yung likod, yung outdoor. Tapos dito rin, advantage na rin tayo mga karohas na meron tayong ganito, balcony. Advantage na rin po to na kahit maliit lang, just in case sa mga maintenance, yan, meron po tayong ganito. Malaking bagay na rin po to, diba? Punta ka sa likod, pero sa likod pwede ka naman kasi dumaan dyan sa baba, mahihagdanan ka lang. Yung pagme-maintenance ng bubong, ayan. Tapos yung pagpapalit ng mga ilaw, pagpipintura rito, maganda na rin na may balcony ka talaga. Kahit ito lang talaga yung naibigay. Ito lang yung sakop na area. Diba? Yan, kahit papano, kung mahilig ka magtanim ng halaman, pwede mong lagyan ng halaman dito. So mamaya, ang baling po ng init ng araw, nandun na po sa kabilang side. Okay, meron nga pala tayong nakitang comment or nabasang comment dito sa comment section na parang mas naliliitan daw siya sa napapanood dito sa ongoing project. Bakit hindi na lang daw ginaya yung setup doon sa kabila? So ito yung sagot natin dyan. Okay, dito tayo sa baba. Kung tutuusin lang talaga, meron pang ikagagandang setup po itong sa may living space. Yun talaga ay humihiling po sila ng isang kwarto po talaga rito. Yan, humihiling sila. Sa unang setup ng plano, nandiyan po sana yung kwarto. Ngayon, syempre, hindi muna pinagawa ni client owner yon na dito yung kwarto. Tapos, ang original po sana nito, tama naman po nandito yung TNB. Tapos, itong likod, dapat yan, ano po yan? Nandiyan po sana ang kusina. Yan, nandiyan po sana ang kusina sa likod. Tapos itong area na yan, nandiyan pa rin po sana yung lumang pintuan. So may access yan papuntang kitchen. Wala po sana tong area na to. So wala po sana yan. Tapos hindi po sana dito yung pintuan ng TNB. Kung ang mangyayari po sana nun, diyan po sana yung yung pintuan ng TNB. Nandiyan sa bandang loob. So wala po yan. Wala tayong opening dyan. Yun nga lang, may kwarto rito. Yan, siguro na naliliitan si client owner dun sa setup na ganun, kaya pinabago niya. Ang nangyari, medyo sa nakikita naman natin, parang wala tayong dining space dito. Ang pinaka dining space po sana natin, yung area na yan. Yan dito. Yan sana.
Kaso nga lang, mas prepared pa rin nila client owner na may kitchen area dito sa loob ng bahay. So kaya nagpalagay pa po tayo rito. Yan, kaya nagkaroon pa tayo ng kitchen area rito. Tapos yan po sana part ng may bintana na yan. Yan po sana ay wala. So ano po sana yan, sliding door. Kaya nagkaroon ng sliding door dito. So yun po yung naging orientation ng setup niya. Ngayon, ang original na setup na ngayon sa ongoing project is ito pong area na to. Yan po yung magiging TV area. Tapos dito yung sofa, pinaka sofa, dito yung magiging dining area. Yan dyan. Tapos may kitchen. Okay, kaya pinapaliwanag ko yung bagay na yon kasi meron po na nakapag-comment. So bakit daw hindi na lang ginaya yung setup dun sa unang ginawa namin na Maxine model? So ito po yun. Sa Maxine model po na ginawa namin sa Anyana Bel Air is malaki po yung likod nun. Hindi nyo lang po yata masyado napansin. Ito po kasi 2 meter lang po yung likod nito. Yan, 2 metro lang po yan. Pero yun doon 4 meters po. 4 meters yung likod po nun. Kaya medyo marami pa nagawa. Nagkaroon pa ng dining sa likod, nagkaroon pa ng kwarto. So ito, wala na po siyang 2 metro kasi sinakop na ng perimeter wall. Kung dito, nag-adjust na po kami dyan. Ang nangyari na lang po sa sukat niyan is more than 170 cm na lang po. Yung pinakaloob nito. Yan, more than 170 cm na lang to. Yan, pero dahil sabi nga daw nila, baka meron pa tayong pwedeng paglagyan ng kwarto. So naisip ko na dito na lang. So binigay ko tong area na to. Yun nga lang, meron na compromise kagaya po ng dining space dito sa loob. So hindi naman din po kasi maganda na lalagyan pa po ng kwarto po yun. Kasi kailangan pag may mga bisita, so kailangan sama-sama po sila dyan. Kasi kung halimbawa may kwarto dun sa loob, dito sa living area, naglagay tayong kwarto, parang doon na lang po lagi pupunta yung mga tao. So tsaka magmumukha siyang masikip tingnan. So yun, isang bagay po yun. Ngayon, nagkasundo naman kami nila client owner sa binigay naming proposal sa kanya. Na ito nga lang ang naiba. So ito sana, nandito ang sliding door. Yun nga lang, talagang gusto niya magkaroon ng kitchen space dun sa loob ng bahay. Yan. Kaya naglagay po tayo dun. At syempre, kinakailangan pa rin na may outdoor po rito. May outdoor kitchen. Mahalaga pa rin po to. So dito na nakasetup yung location ng pag meron po silang washing machine, yan, dito na po yan. Tapos kung meron din po silang yan, lutuan dito. Yan, dyan na po yung mga nakasetup yan. Okay. So ayun, hindi lang po yata masyado napansin na nag-comment na mas malaki po yung lote dun sa naging project namin sa Anyana Bel Air East Project. So sa nag-comment po, pwede nyo pong panoorin tong vlog na to, balikan nyo. Kasi talagang kung ipagkukumpara natin, mas malaki po talaga yun. Although yung harapan niya, halos pareha lang sila ng laki. Yung gilid, halos pareha lang sila. Ang naiba lang is yung likod talaga, mas malaki po yung likod nun, ng project na yun. Nakakabit na pala to. Maraming salamat nga po pala dun sa nag-comment about po dito sa project namin. So sana na liwanagan po kayo na hindi ganun kalaki po tong project na to. Bali, yun po kasi nasa ano po yata yun, hindi ako nagkakamali, more than 100 square meter ang lot area. So dito ang lot area na to is 100, floor area niya is 80 square meter. Ayun. Yeah, maraming salamat po doon sa nag-comment. Ayan, nagkaroon po tayo ng explanation dito sa sa vlog. Ang naiba lang, wala pong ganito 'yun. Yeah, walang balkonahe. So dito lang po yung extension ng balcony niya. Tapos yung pagdating po diyan is roofing framing lang po kami. So, yun lang ang roofing framing lang. Dito kasi nagkaroon pa ng balcony dito sa right side corner. Ayan. So, discuss na rin natin yung discuss na rin natin yung mga kasunod na trabaho. Yan. Siyempre, ang mga papasok na rito after ng welding job, installation ng tiles sa floor area is yung ceiling.
So magkakaroon tayo ng kisame rito. So ang kisame, isa gamit yung PVC panel. Ayan may mga gutter na yan. Kompleto na. Tapos syempre floor area pa rito. So sa clearing, hindi pa tayo makakapag-clearing dito. Medyo marami pang gagawin. Yan, nakapokus lang po muna tayo rito sa installation ng tiles. So welding jobs. Tapos sa renovation pa ng stairs, yan, may mga gagawin tayo rito. Medyo incomplete pa yung ceiling natin dito kasi ayan, may mga ginagawa pa sa mga electrical line. Tapos yung mga toilet and bathroom or TNB, yan pwede naman po yan mahuli kasi medyo iba na yung dimension ng bahay niya. Kasi ito medyo iba na po yung dimension ng area. Pansamantala pwede muna natin itong gawing stock file. Pero pagka makaluwag-luwag yung tile setter natin para sa mga finishing ng TNB, papagawa na rin natin to. Tapos closet doon sa walk-in closet. Yan, pwede na tayo magpa-finishing carpentry ron at saka dito sa TV console dito. Ang hindi lang makikita dito sa bahay is yung tinatawag na bar counter. Yan, parang wala na po tayong location na kung saan natin siya ilalagay. So, sa nakikita ko, baka wala na siyang bar counter kasi minsan bar counter nakapix yun. So built-in yun. Kaya pag nag-decide tayo na maglagay ng pag-isipan natin na maigi, baka ikasikip po nung location ng bahay. So yan, TV console dito. Tapos ang bedroom nito, bali meron ditong isa, master's bedroom, tapos bedroom 2, tapos walk-in closet dito. So ayan, yun lang po. Yan. Hindi mainit no kuya? Mahangin no? Ayos. Kaya open pa to. Ito nilitan po ba ito? Hindi ako sigurado. Tatawagan ko si ma'am ngayon kasi parang feeling ko mas maganda ilipat na yun dito pero Awa ba kasi talaga yun? hindi kasi importante din kasi talaga yun na mayroong bintana papunta dun sa outdoor Yun nga lang kasi pag nag-install ng tiles hindi na isang buo yung oo pag ganun na. Pero maganda rin. Oo. So kakausapin ko na lang siya tungkol dyan. Kasi kung maglalagay ng grills dyan, nasa loob. Nasa loob. Kaya tatanungin ko kung ililipat ba yan dyan, tapos magpapagawa na lang ng panibago. Yan. Saka na tayo mag-focus dyan. Sa tiles na muna. Meron pa tayong konting paliwanag rito. Ito ko kasi, so ito yung pinaka-kitchen counter. Ngayon, yung backsplash wall niya, aangat pa ng 60 cm. So kapag natapos po namin to, magkakaroon po ng design na syempre uka rin yung uka din yung backsplash. Tapos syempre window to na which is kasya yung tao. Maaring magpagawa ng window grills dito yung may-ari. Pero dito naman natin ilalagay sa loob. Yan, sa loob natin siya ilalagay kasi pag sa labas hindi natin siya mabubuksan ng ganito. Ngayon ang pwedeng mangyari diyan, isa maglalagay pa tayo ng curtain or kunyari Korean blinds. Yan ang pwedeng mangyari rito. Kaya kakausapin ko yung may-ari na kung pwede, ito i-transfer na lang sa kabila. Tapos maliit na lang yung window rito. Pero importante pa rin na may bintana dyan. Nasa may-ari naman kung gusto niyang patanggal or pwede naman na may window. Pero hindi na ganito kalaki. Tapos itong matatanggal rito, yun, pwede nating ilipat dito sa may labas. Yan, automatic naman kasi na magkakaroon po ng kortina rito. Yan, matatakpan naman yung window grills kung sakali. Yan. Ito nga pala yung design na napili ni client owner. Ganda. Yan. Matte lang po siya, matte. Okay, ano ba ang kaibahan ng glossy or porcelain or matte? Ang matte po kasi, madumihin po to. Siyempre mas mas nag-a-absorb po siya ng stain, nag-a-absorb din po siya ng dumi. Kaya ito kailangan well-maintained tayo sana nito sa maintenance. So kunyari, merong natapon, agad lilinisin. Hindi kagaya ng glossy tiles or porcelain tiles, madali po siyang linisin. So perfect din yung napili ng may-ari na design ng tiles at color kasi kung white to, baka pag white to matapos yung renovation, yun yung tinatawag na makutim siya or manilaw. So ito magandang color yung napili ni client kasi parang timeless yung yung design. So timeless color yung design niya. So kahit na ganito na medyo malikabok,
Nandun pa rin yung texture ng disenyo, nandun pa rin yung kulay. Ayan. Ganda. Ganda po yung napili ni client. So, nung nabuo, ayan, nag-create siya ng parang wood design. Yun o. Ganda. Yan, mas gaganda to kapag, syempre, pag natapos. Yan, mga workers sa kabila. Shout out! Magandang araw sa gumagawa doon sa kabila. Ay, abangan nyo yung combination color nito. Earth color yung igagawin natin dito. Parang tatlong combination color. May brown, cream, yan, beige. Yan ang gagawin nating kulay. Tapos ito, as is na ganito lang po talaga sa mga poste. So wala na pong ikakabit na iba. Yan lang, ganyan lang po siya, plain. So bihira tayo sa mga project na more on plain lang, kasi naglalagay talaga tayo ng tiles. Pero ito, kahit na plain lang siya, maganda ang detalye kapag natapos. Yan. So wala pala ang wala pa pala tayong mga materyales ng tiles para sa mga TNB at saka dito sa kitchen counter. So as of now, pumipili pa rin si client owner. So sa ngayon naman is marami pa naman pong time. Kaya marami pa pong gagawin dito. Magpo-focus lang po yung tile setter or mason natin sa pag-install ng tiles sa floor area. Yun lang yung gagawin niya. Hanggang sa second floor at hanggang sa makarating po rito sa ground area dito sa may exterior. Ayan. Yan dito. Kung may mapapansin kayo na bakit hindi pa natatapos yung ibang part ng tiles kagaya rito, yan, may mga gagawin pa po kasi tayo rito. Yan, meron pa po tayong kailangan na ilagay pa. Yan, bago natin i-install yung mga tiles. Yan. Again mga karosa, maraming salamat dun sa nag-comment. So yun po yung explanation at saka paliwanag natin. Yan, tungkol po dun sa sukat ng bahay at saka sa orientation ng bahay. So ito po muna yung update project natin dito sa Anyana Bel Air West project. Yeah, happy birthday uli sa kasama natin. Rusty, happy birthday Yeah. Yan, kakaroon na tayo ng gate. Ito na lang, yung 2-door gate na lang natin dito. Alright, let's go. Siya nga pala mga karos, bago tayo mananghalian, nilista ko na yung para sa mga switch lang, pero yung mga outlet wala pa. So may mga kulang pa rito, pero pauna lang to para mapailaw na po natin yung mga pin light na nilagay natin sa kisame. Yan, para dito sa Anyana Bel Air West project. Tapos bibili na rin tayo ng additional na PVC pipe na 3-port. Yan. Tara, JB Electrical Supply. Babalik tayo ng Anyana Bel Air West project. So ito yung mga binili natin, plano series. Mga switches, 1 gang, 2 gang, 3 gang, at saka may kasama pong mga 3-way switch. Yan, karagdagan nito. Tsaka yung PVC pipe na 3-port. Nakabalik na ulit tayo rito sa Anyana Bel Air West project. Sa comment po ni Rock is not dead, meron daw siyang napansin na kung nakuha daw ba natin yung pinuntahan natin na unit. So ito po kasi yun. Yan, ito po yun. Akala niya po ito na yung ginagawa. Yan, ito po yung inocular natin. So sa ngayon wala pang kasiguraduhan kung matutuloy tayo niya, kasi hindi natin kayang i-meet yung time frame niya. May mga ibang location pa kasi tayong pupuntahan. So ito yung ginagawa rito. Yan, akala niya yun na yun. So ibig sabihin, meron pa po tayong mga ibang location ng gagawan na project. Kaya hindi ako sigurado kung matutuloy tayo. Siguro kung maghihintay po sila. Yan, nakapagpasa na po ako ng quotation sa kanila. Yan, ihahatid ko lang po tong mga pinamili ko. Yan, tapos manananghalian na rin tayo. Break time din. Sikasuhin ko na yung sasakyan natin na Avanza. Yan, sana makuha natin ngayong araw. Ayan. Yeah. Ayan.
Kuya Boy, bumalik ako. Bumalik ako. Ayan na. Yung mga sinulat mo nandito. Ayan. Yung hindi na lang po madudumihan. Bahala ka na. Tapos isunod na lang natin nga yung ibang mga kulang. At Bago tinala natin ng plastic ulit. oho, para hindi siya madumihan. Pero wala akong plastic lang ako ulit. Pwede naman po yung mismong box. Ito. Yan, pwede naman yan. Sige. Yan na. Yung gate natin. Yan. Okay na tayo. Magpapa-deliver pala tayo ng buhangin dito. Kasi halos sa konti na lang. Kasi i-adjust na lang po nila itong mga panambak doon. Tapos dito yung buhangin. Yan o, kakapiranggot na lang pala. Yan, kahit siguro, kahit mga 1/2 lang, 2 cubic. Ay hindi, ito pa pala. Yan kahit 3/4. Yan kahit 3/4. Kasi kapag isang elf naman, sobrang dami. Sagabal na sa trabaho. Yan, pag-gate pass tayo. Let's go. Yan. Yan na. Tara. Okay na tayo rito sa opisina. So ito lang po, bali 3/4 elf ng buhangin at saka 30 bag ng semento. Ipapasa ko lang po to dito sa sa guardhouse. Tapos okay na, tawag natin sa hardware. Yan na, possible baka ma-deliver ngayong araw. Mas maganda na yung advance tayo. Mahirap din po kasi yung naghahabol eh. Yan na. Yan. Bali ito mga karos, bago matapos yung vlog natin ngayong araw, ayan na, paalis tayo, pabalik tayo ng Kawit dito sa Rapid Branch. So, kasama nga pala natin si Mrs. Ito. Ayan, nag-in-drive tayo. Ayan, kukunin na po natin si Avanza. So balita ko dun sa Rapid, gawa na po daw siya. So double check natin. Tara. Ayan, dito na tayo. Ayun lang yung sasakyan, no? May kasamang libreng car wash. Ayan. Ayan, okay na. Ang mga pinalitan dito, yung shock niya, yung rear, at saka yung front. Para hindi mo Yan, ito, para hindi mo kasi parang sige. wala. Kalawang na pula. Oo. Para hindi mahalata, parang bago. Pero kapag nawala yan, pagkalit yung pagkalit. Ayan. Tapos yung mounting. Yung mounting, pinalitan din. Ang linis, no? Ang linis. Ayan. Pinapahan namin ko yun. Yeah, ayos na yung sasakyan natin. Maganda na kaya yung shock nito. Shock yung pinapalitan namin eh. Ayan. Bago na, no? Bago. Bago na yan, no? Bago na lahat. Kami po yung bumili ng materialis nito. Ayan na. Kami ni Paring Batang. Actually siya nga pala, si Master Batang po yung nagpalit ng ano. Ay, bumili ng materialis. Ayan na. Shock absorber. Ah, yung luma nandito. Oo, dyan nilagay dyan. Dito nilagay yung luma. Ayun. Dyan. Mga luma. Pwede rin to ikalakal. Mabigat-bigat to eh. Magkano rin to pag pinakalakal. Yan, okay na. Babayad na lang tayo. Bali mga karos, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin. Yan, ngayong araw po ng Biyernes. Okay na rin yung sasakyan natin. So syempre kailangan din nating alagaan to dahil ginagamit din po natin to sa trabaho natin. So yun, napalitan na yung rear shock nya, tsaka yung front shock, tsaka yung shock absorber. Yan, napalitan na po. Ito nga po pala yung binayaran po natin dito sa
sa kasa. So ito yung binayaran natin. So kasama na po yung wheel alignment niyan, labor, tapos yung dito banda sa may reverse bulb light, meron dyan pundido, yan pinalitan na natin. Tapos nakatipid po tayo na materyales dahil kay Master Batang. Yan, maraming salamat sa iyo kumpare. So ito naman po yung sa materyales ng ating magandang klase na po yan, yung mga pinalit. So ito yung materyales para dito sa likod at saka sa harap. Yan yung mga inayos dyan. So mga karahos, nandito lang ako sa Garden Premier Project. Yan, syempre patuloy po tayong nagmo-monitor dito ng mga punch list na pinagagawa natin sa tropa. So dito ko na po tatapusin yung vlog natin. Yan, maraming salamat po muli sa walang sawa niyong po suporta dito sa aming channel. Yan, God bless po sa ating lahat. Yan, paalam po muna. Yan, shoutout nga po pala sa mekaniko na gumawa po nito ngayon dun sa may Rapid. Yan, God bless po. Tara.